Yana? Kimiko, si Yana ba yun? Ha? Saan? Ayun no, sa bandang likuran. OMG. Siya na nga, Jay. Biglang nagtalon-talon si Kimiko tapos winagayway pa nga yung bulaklak na hawak niya para mapansin ni Yana. Nung napansin ni Yana na tinatawag siya ni Kimiko, ngumiti siya sa amin tapos kumaway din siya sa amin. Teka, bakit siya nandito? Bakit siya nandito? Ayaw mo ba? Buti nga pumunta siya eh. Ikaw ba nag-invite sa kanya dito? Hindi ah. Ikaw nga yung iniisip ko na nag-invite sa kanya dito eh. Ha? Paano naman mangyayari yun? Baka malay mo, hinanap mo siya tapos panibagong surprise na naman. Yung last na kausap ko sa kanya nung nag-away pa kayo nun, di ba? Sino nag-invite sa kanya dito? Aba, malay ko. Lapitan kaya natin siya. Gusto mo ba? Oo naman. Tara. So sobrang excited ni Kimiko. Nakalimutan niya yatang nandito ako. Nung magharap silang dalawa, bigla niya ba namang niyakap si Yana? Ang akala ko nga, itatabi na naman siya ni Yana eh. Pero, hindi. Niyakap din siya pabalik ni Yana nun at bigla silang dalawang umiyak. Mga babae talaga iyakin. Kumusta ka? Eto, okay naman. Akala namin kamukha mo lang yung nakita namin. Ikaw pala talaga. Buti napunta ka sa kasal namin. Siyempre, palalagpasin ko ba naman kasal ng stepsister ko? Nakakainis ko naman. Saan ka ba nanggaling? Mahabang kwento. I-celebrate yung muna kasal nyo. Congrats nga pala sa inyo. Thank you. Hi, Jay. Laki na ang pinagbago mo ah. Nag-matured ka lalo. Ikaw din. Laki ng pagbago mo ah. Hindi ka nga namin nakilala eh. Ano nang ganap mo sa buhay? Siguro natupad mo na yung pangarap mo, no? Oo. Isa na akong flight attendant ngayon. Talaga? Pero wait. Tanong ko lang. Paano mo nalaman na kasal namin ngayon? Am I disturbing you? Ikaw pala yan, Dad. Teka. Tinawag mo ba siyang Dad? Bakit? Parehas lang naman tayo ng tatay ah. Pero... I'm the one who invited her here. Po? Wait lang. Okay na po kayo? Pero, paano? Alam mo na Kimiko yung totoo. I just want to correct all of my mistakes. At naayos ko naman. Wait, bakit hindi mo po sinabi sa akin? Surprise! Nakakainis naman kayo eh. Nagkakaisaan niyo ako ah. Hulo, si Ante, asyumera. Ka na nga umiyak, nagiging kamukha kita. Tama si Yana. Pag pinagmamasdan mo silang dalawa, maghawig sila ni Kimiko. Mas singkit lang tong si Kimiko compare kay Yana. Pero same lang din sila maputi. May tanong lang ako. Sino pala mas matanda sa inyong dalawa ni Kimiko? Ako, 5 months lang naman yung agad namin. So, meaning habang pinagbubuntis siya ng mom niya, pinagbubuntis na din ako ni mom. Grabe, lakas ng dugo ni Dada. Nagtawanan kami ng sabay-sabay. Baliw talaga tong si Kimiko. I'm sorry kung hindi ko kagad sinabi. Umanap talaga ako ng pagkakataon para sabihin sa'yo yung totoo. Okay lang po. Ang importante naman po okay na tayong lahat. Kimiko, Jay, about dun sa past natin. Alam kong wala na yun at dapat na natin kalimutan. Pero I'm sorry sa mga kasinungalingan ko. Nadala lang ako ng galit at inggit. Wala yun. Matagal na namin kinalimutan yun. At about din dun sa sinabi kong gusto kita. Hindi yun totoo. Kasama lang yun sa plano ko. Alam ko naman. We, totoo ba? Hindi mo siya nagustuhan? Hindi nga. Abay, buti naman.
Kaya din ako nandito. Gusto ko lang din kayo imbitahan sa kasal namin ng fiancé ko. Ha? Ikakasal ka na din? Next month. Congrats, girl! Congrats in advance, Yana. Salamat. Sa huli, naging maayos din ang lahat. Ang akala ko nga, ikakasal kami ng ganun lang. Pero may pa-surprise din bigla yung dad ni Kimiko. At yun ang importante. Nagkapatawaran silang lahat. At inamin ang kasalanan. Naging okay na din pala si Ana at yung mom ni Kimiko. Ang saya nga nila tignan eh. Nagkakasama na sila ngayon. Tapos yun lang naman inaantay ni Ana eh. Yung lumapit yung dad niya at humingi ng tawad sa kanya. Kahit na mapart yung taong yun, nagawa niya pa din magpatawad sa dad niya sa lahat ng nagawa niya. Masaya ako kasi sa dinami-dami pa naman ng pagsubok na dumaan. Nalagpasan namin lahat yun. Akalain mo yun? Yung taong nabubuli sa akin dati, makakasama ko pala habang buhay. Dito ko lang din na-realize na all good things takes time. Kailangan mo talaga antayin tamang pagkakataon para maging maayos ang lahat. At dito na matatapos yung kwento kung paano ako naging asawa yung dating nambubuli sa akin. Salamat sa pakikinig. Hi guys! Nagustuhan niyo ba yung kwento ko na may bullies may online GF? Happy ending siya, no? Meron na nga pala ako next story na ikukwento sa inyo. At yun yung My Boss Is My Ex. Papakita ko sa inyo ngayon yung first 8 minutes ng kwento. At sana magustuhan nyo. Paano pa nagkita kayo ng greatest what if mo? Yung sa akin kasi, nagkasalubong na naman kami ng landas. Pero this time, naging boss ko siya. Itong story ko na to is about sa boss kong 3 years ko naging jowa. Kaso, mas pinili niya kasi yung career niya kaysa sa akin. Kaya, iniwan niya ako. Pero hindi niya alam, anak ako na may-ari ng company namin. Hi, ako si Tristan. 26 na ako ngayon at nagtatrabaho ako sa GenCorp. At manager sa buong Pilipinas yung ex ko. Ewan ko nga paano ako napunta dito eh. Pero ito kasi yung backstory namin. Mayaman talaga ako actually. Well, yung dad ko mayaman actually. Siya kasi yung may-ari ng GenCorp. At gusto niya kasi na before ko mamana yung company niya, malaman ko muna kung paano maging tauhan or mas nakakababa sa mga tao niya. Balik muna tayo nung last year ko ng college. Dito kasi kami naghiwalay ng ex ko. Babe, malapit na pala ang graduation. Anong balak mo after natin graduate? Ano kasi Tristan, di ko pa nasabi sa'yo pero gusto ko mag-ibang bansa. Siya nga pala si Gwen. Ex ko siya 2 years ago. Mas pinili niya yung career niya kaysa sa akin. Ibang bansa? Bakit naman kailangan mo pa mga ibang bansa? Babe, alam mo ba kung gaano kababa mga sahod dito sa Pinas? Hindi mo naman kailangan ng mataas na sahod eh. Paano mo naman yun nasabi? Bakit? Ikaw ba magbabayad sa mga pangangailangan ko? Dito sa part na to, lagi niya yun sa akin ginagawa. Lagi niya pinaparamdam sa akin na parang hindi ko siya kaya buhayin. Alam niya kasi sa akin eh, mahirap lang akong tao at hindi ko kaya ibigay yung mga gusto niya. Hindi kasi ako nanghihingi sa mga magulang ko. Especially sa dad ko. May gusto ko siyang patunayan sa sarili ko na kaya ko mag-isa. At hindi ko kailangan ng pera galing sa dad ko. Pero sa ibang way yung tinitignan ni Gwen. So, after graduation, gusto mo magtrabaho sa ibang bansa? Ilang taon ka naman doon? Siguro 1 year or 2 years. So, dun muna tayo maninirahan? Ha? Anong tayo? Ako lang pupunta sa ibang bansa, Tristan. Bakit naman? Hindi ba ako pwede sumama? At ano naman gagawin mo dun? Baka maging pabigat ka lang sa akin dun, Tristan. Alam mo ba kung gaano kamahal mga gastusin dun? Doble kesa dito sa Pinas. So, bakit nga gusto mo pa pumunta doon? Nandun kasi yung opportunity, Tristan. At alam ko na ikaw, hindi mo iniintindi yun.
Hindi kita nagigets, Gwen. Tristan, 4 years na tayo. Mula first year of college, wala ka na lang ginawa kundi magpasarap sa buhay. Parang wala nga lang sa'yo kahit wala kang marating eh. May mapasa mo lang yung mga test tapos hindi ka man lang nag-e-effort sa grades mo. Hindi naman porket mababa grades ko at hindi ako nagkukwento ng mga plano sa buhay, wala na akong mararating. Bakit? Sige nga. Ano bang plano mo sa buhay? May gusto nga lang ako mapatunayan. Dati mo pa sinasabi yan sa akin pero ni isang beses, hindi ko man lang nakita yung pinapatunayan mo. Ano nga ba pinapatunayan ko? Siguro hindi niya yung nakikita. Pero lagi ko yung pinapatunayan sa parents ko. Naglalakad ako lagi papunta sa school kaysa gamitin yung mga sasakyan na binibigay nila sa akin. At yung pera na binibigay nila sa akin, tinatabi ko lang sa bangko lahat para makita nila na kaya ko mag-ipon. Ayoko kasi mag-spoil na bata tulad ng ibang anak na mayayaman. Kaya ni isang beses mula first year, hindi ako nakita ni Gwen na bumili ng mga mahal na gamit. Tinago ko lang sa kanya na mayaman ako. Ano Tristan? Wala ka na bang masabi? Bigyan mo pa ako ng time mapatunayan yung mga bagay na yun. Anong bagay? Yun nga yung problema eh. Ni imagination mo hindi mo kayang sabihin. So, ano bang gusto mo? Hindi na tayo nag-grow Tristan. Mabuti pa ngayon pa lang, maghiwalay na tayo. Dahil lang hindi ko mapakita yung mga plano ko? Ganun na ba talaga kababatingin mo sa akin? Wala na tayong kailangan pag-usapan Tristan. After ng graduation, hindi mo na ako makikita. Tatanggalin ko na din lahat ng contacts ko dito sa Pinas. Ikaw ba? Ano ba marating mo pag nag-ibang bansa ka? Mark my words. Pagbalik ko dito sa Pinas, mayaman na ako. So yun lang pala plano mo sa buhay? Maging mayaman? Ano naman? Kesa naman sa'yo na lagi na lang talunan sa buhay. Go for it! Kung yun lang pala basehan mo sa buhay, mas mabuti pa nga talaga na hindi na tayo magkita. Thank you for understanding. Bye. At yun yung nangyari 2 years ago. Balik naman tayo sa present kung paano ko naman siya naging boss sa kumpanya ng tatay ko. Son, it's been 2 years after graduation. Wala pa bang balak magtrabaho? Dad, may mga trabaho naman po akong pinapasukan. Need ko lang ng time para hanapin yung the one para sa akin. Bakit pa kailangan mo pa maghanap ng trabaho na papasukan? Kung ipapamana ko naman sa yung kumpanya natin. Dad, sabi ko nga po sa inyo, ayoko ng easy way lagi. Gusto ko po yung ako yung aakyat sa ladder. Kaya proud ako sa nak eh. Pero, it's been 2 years na kasi. You're wasting your time finding the right job for you. How about this, son? Magtrabaho ka na lang as call center agent sa company natin. And then, if the HR decides to promote you, then you're climbing up the ladder by your own. Hindi po ba parang madaya naman yun na nakapasok kagad ako? Madaya pa ba yun? Agent na nga lang binibigay kong position sa'yo. You're overly qualified sa trabahong yun, anak. You're also a graduate from business ad. Also, if makakit ka sa hanggang pinaka-manager ng buong Pilipinas, I'll give you the position of being the CEO. That's actually a good idea, Dad. Sige po, I'll accept your offer. That's my son. Well, bukas start ka na. I'll just ask the HR on the nearest branch to hire you. Or, baka mas gusto mo ikaw na lang mag-apply doon mag-isa. Opo, mas gusto ko po mag-apply mag-isa. Okay. Good luck, son. After nung araw na yun, nag-apply kagad ako sa company ng tatay ko. At dun ko siya nakita. Hello po, saan po yung mga mag-a-apply? Fill out ka lang doon, tas pila ka. Thank you po. Habang nag-fill out ako ng application form ko, bigla may humablot ng ballpen na ginagamit ko. Naram nga ako niyan. Excuse me, ginagamit ko pa po siya. I don't care. Mas mahalaga yung pipirmahan ko. Wait, Gwen? Ano? Nagustuhan niyo ba? I-upload ko nga pala to every Wednesday at Saturday
At sa mga gusto kagad makita ng early yung mga videos ko, click nyo lang yung join sa tabi ng subscribe para sa mga susunod nating kwento animated na tayo. Yun lang at check nyo na lang yung full part ng kwento na to sa next upload ko. Bye-bye!